May bumabato po sa mga manok natin, yan, no, si Kanative Junior. Yan, hintayin niyo yung lumaki, siya po yung papalit sa atin dito sa ating vlog. Yan, so, ayun yung topic natin. Uy, bumabato siya, oh. Yan. So, yung topic natin ngayon ay, alam ko maraming nanonood, no, nagtatrabaho pa, yan, gusto manegosyo, yan. Pinaka the best para sa akin na pwede kong isuggest, no, ay ang pagmamanok. Yan, i-explain ko rin sa inyo, no, kung paano dati ako nagtatrabaho. Ngayon, focus na rin dito sa pag-alaga ng manok, pagbi-breed. Yan. So, itong pagbi-breed ng manok, masayang gawin, no, nakaka-enjoy at nakakatanggal din ng stress. Yan. Lalong-lalo na kapag marami kang harvest na itlog. Pero yung pag-harvest ng itlog, depende po yan sa pinapakain nyo, no? At syempre, sa inyong pag-aalaga. So, paano ko ba na-achieve yung ganitong business at paano ako nagsimula? Yan. So, nagsimula ako, syempre, pagiging empleyado. Yan. So, dati akong seaman. Pero, yung mga naipon ko doon, ginawa kong piso net. And yung piso net na yon binenta ko and in-invest ko rin dito sa pag-aalaga ng manok. Tapos, nagtatrabaho ako, no? Call center agent. Yan. Yung mga naipon kong pera ay binili ko ng mga similya ng ating mga manok na nakikita nyo ngayon. No? Inipon na ng inipon ko. Hindi ako gumagastos, hindi ako lumuluho. So, focus na ako sa pagpaparami ng manok natin. No? Yung pagpapakain nito, no, gumawa ako ng negosyo. Yan, alam niyo naman dati, no, gumawa ako ng negosyo na delivery. No? Yun po yung nagpapakain sa mga manok natin. Ayan. Masasabi ko lang, kapag hindi pa stable yung income nyo sa pag-aalaga ng manok, no, wala pa kayong income, no, so wag po muna kayong stop, no, or huminto sa pagtatrabaho. Yan. No, so, trabaho muna. Yan, kapag may mga income na, hayaan nyo lang, no, dadami din naman yan. So, kapag hindi pa kayo ready na umalis sa trabaho, no, hindi pa kontento sa inyo yung income ng manok, that is the time na magtrabaho muna kayo. Yan, no? At least meron kayong inspiration sa pagtatrabaho. Yan, kumuha lang kayo ng tao. Mas maganda nga dito, no? Kapag may trabaho ka, umaga, bago ka magtrabaho, hindi pa sumisikat yung araw, pakiin mo na yung manok mo, pa-refill mo na ng tubig. Yan, kapag hapon, uwi ka agad, no? At painumin mo na naman at harvest ka na ng itlog. Kung merong extra income, may income naman yung manok mo, pwede ka na kumuha ng tao, no? Yung tao, yun yung magsisilbi na yun yung sisilbi na tagbantay mo sa manok, tagpapakain, no, tagapag-alaga. Mas maganda kapag meron kang ganon. Kapag kumikita na yung manukan mo, tapos ikaw magtatrabaho ka, no? Kung pwede naman pagsabayin, kaya naman pagsabayin, mas maganda. So sa akin kasi, no, ay syempre nagbabantay na ako ng anak ko. Yan, focus na ako sa pamilya. At medyo may kalakihan na rin yung income dito sa pagmamanok, no? Hindi lang din po pagmamanok yung negosyo natin. Meron tayong dalawang agrivet, no, na nagsusupply sa atin dito ng feeds. Yan, hindi lang nagsusupply ng feeds, no, nakakatulong din sa pamilya ko. Yan. At syempre, sa mga tao ko rin, no, nakakatulong tayo na makakuha sila ng income. Yan, napapakain din nila yung pamilya nila. Yan, dito nalilibre yung ulam namin. Kasi nga, minsan may mga cracks na itlog. Yan, inuulam namin. Yan. So ito, hindi na yan pwedeng maulam. Lumabas na kasi yung mga white ng itlog. So hindi na yan pwedeng iulam. So kapag meron ka namang mga alaga, aso, pwede mo ipakain tong mga itlog. Yan. No? Yung mga meron kami mga penoy. Yan. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Nung hindi lang talaga sobrang luho, yung kailangan naman, yung kailangan lang. Yan. Minsan may mga gusto akong bilhin na hindi ko nabibili noon. Yan, ngayon nabibili na natin. Yan. So, hindi lang kasi isang breed yung finokusan ko dati isang breed lang. Yan, nagdagdag ako ng mga breeds katulad nito. Yan, ngayon madami na tayong breeds na parang one stop na yung mga buyer natin dito. Parang dito na lang sila kumukuha. Yan. So marami din akong trial and error na ginagawa
Katulad ng pag-i-incubate, medyo mahirap yung pag-i-incubate. Yan. Sa simula lang naman. Pero pag nasanay na, yun, dun ka na harvest. No? Kita nyo, harvest na naman ako. No? Kapon, nag-release ako ng sisyo. Ngayon, harvest na naman ako. Ay, ano na naman ako. May mga sisyo na naman. Bukas, harvest na to sila. And 3 days na kumakain sila, yun, ready na naman i-release. Ganyan po. Ganda itong negosyo. Yan, kagabi, nag-load ako. Yan. Itong incubator natin, kita nyo naman, no? Dami yan. Bawat isang incubator natin na ganito standard, 324 eggs yan. Yan, ito, puno to, 324 eggs to. So, ito naman, capacity nito, 548. Yan. So, ganyan lang, no? Yung ginagawa natin dito. Yan. Ito yung mga brooder natin. Yan, meron tayong 10 brooder dito. Yung isa andun. Yan. So, meron na tayong Jersey Giant. Dati, di ko pa mabili to. Yan, ngayon, nabibili na natin. Meron tayong Rhode Island na show type. Yan, pangarap ko lang to dati. Ngayon, nabili na rin natin. Yan. Meron tayong mga mamahaling manok. No? Yan, yung mga ano natin, pang service natin. Yan, fully paid na yan lahat. No? Dahil din po sa pagmamanok. Napakalaking tulong po ng pagmamanok sa buhay natin. Yan, napagawa ko ng bahay natin. No? Yan, nakakuha na ko ng mga lote. Yung mga lote natin na ginamit dati sa manukan. Nung unang ginamit natin na yung lote natin. No? Atin na rin din yun. So, ganun po. Kaganda. Itong ating manok business. No? Manok lang pero nakakatulong. So, dati yung pamilya ko, ayaw yung ganitong business. Dahil nga, sabi nila, parang hindi naman siguro ako aasenso dito. So, wag lang mag-underestimate no, ng tao dahil nga hindi natin alam yung ikot ng mundo. No? Kasi nga, bawat tao may diskarte yan. No? So, tiwala lang sa sarili kung gusto mo magnegosyo. Kung wala kang tiwala sa negosyo, wala kang tiwala sa sarili mo, ay wag ka na magnegosyo. Yun lang yung masasabi ko. Dahil nga, dito sa pagnegosyo, no, yan, palakasan din po ito ng loob. Yan. So, ito yung mga manok natin, no. Sana yung anak natin. Yun na. Yan, no. So, hindi naman matrabaho itong ganitong klaseng negosyo. Dahil nga, ako pa may mga working student. Yung mga working student natin, yan, sumasahod yan sila everyday, no. Yan. Malaki yung sahod din nila, kaya nakakatulong din sila sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. At syempre sa pamilya din nila nakakatulong din sila na pagbili ng pagkain. Yan. At yung kinagandaan dito, may mga extra jobs ako para sa kanila. At yun, sila po ay nakakadagdag na naman ng extra na tawag nito, sahod. Yan. So, isa sahod natin dito kapag nagpapalibing ako ng mga itlog, yung mga hindi napipisa. Yan. Kapag tayo nagbibigay ng bakuna. Yan. So, meron tayo dito mga darag din. Minsan, no, may nadidisgrasya din na manok ko. Kapag galimbawa medyo mahirap ng gamutin, yun, pinapakatay ko. Yan. Kumakain yung mga working student natin. No? So, sa mga tao ko naman, sa Agrivet, yan, above minimum, nakakatulong din tayo sa kanilang pamilya. Yan, no? So, ganyan kasaya itong pagmamanok. Ilang years na akong nagmamanok? Mula po 2019 ng December. Yan. Pero nag-focus talaga ako. Hindi na ako, yung sobrang focus, start nung January, nung pandemic 2020. Yan. No? Kasi nawalan din ako ng trabaho nung pandemic. Kaya yun, nagnegosyo na lang ako. Dahil sobrang hirap din po mag-apply ng trabaho kapag yung kurso mo, no, katulad sa akin, isang seaman, wala namang maraming trabaho na tatanggap sa akin dahil nga seaman ako. No? So, kapag nag-apply ka sa seaman, nag-apply ka, sasabihin ka lang na hindi ka tatagal sa trabaho. Yan, kaya hindi ko nila tatanggapin. Dahil nga, akala nila, no, yung sa isipan nila, babalik ka sa sa pagbabarko, hindi ka magtatagal. Yan. So napaka-behave ng mga manok na to. Yan. At sobrang sobrang happy ako dahil nga naparami natin yung manok. Hindi na ganoon karami katulad ng dati na maabot ng 1,000. Ngayon, kakaunti na lang yung breeder natin.
mga mahigit 100 na lang to. Yan. Pero yun pa rin, no? Happy pa rin tayo dahil nga nauubos palagi. Hindi ako nakakaparami ng manok dahil nga palaging nauubos yung mga manok natin. Dahil nga sa dami din po ng bumibili sa atin. Yun lang, pagandahan nyo lang yung manukan nyo, pagandahan nyo yung mga manok nyo, i-upgrade nyo ng i-upgrade, marami yung bibili sa inyo. Yan, no? Ang farming po, hindi po basta-basta dahil nga dadaan ka rin sa proseso. Hindi naman magkakapera ka agad. Pero yung manok kasi sobrang bilis dumami. At kapag lumakas na po yung market ninyo, paldo-paldo kayo. Yan. So, sana na-inspired kayo dito sa vlog natin ngayon at maraming salamat po sa mga nanonood.